Heto na ang latest chika. Mami! Ano na ang scoop? Mami! Anong latest sa nursing world? Ano na ang scoop? Para mangialam sa problema ng iba. Para bigyang solusyon ang problema ng iba. To give you updates about the nursing world, this is your nurse, Ma'am KB of BP Bantugan Productions, signing in. Anong latest sa nursing world? Ano na at the WHO? Charot. Pampagood vibes lang, guys. So, this is your nurse, Ma'am KB, signing in. And today, we're gonna start this episode of our vlog kung saan magbibigay tayo ng unsolicited advice excuse me po, sa ating mga kunars na namomroblema sa Lefora at sa nursing world. Eto na. Ibigay mo na. Pasok! So, let's see kung anong mga problema ng ating mga kunars. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, hanapin mo si Nurse KB at maging masaya ang tunay. So, from Lefora, itago natin siya sa pangalang KGS. Hi! Sa US po ba pwede mag-work doon ng 5 days per week? Kahit nakalagay sa contract na 36 hours per week lang? Ayoko sinang off ng 4 days. Parang sayang ang oras ko nun. Okay na sa akin na 2 days off per week. So, mga kunars, hihimayin natin sentence by sentence kung anong sinasabi ni Kuya. Sa US po ba pwede mag-work ng 5 days? Oo naman, depende sa hospital mo kung pwedeng mag-overtime, di ba? Pero ang ating allowed lang or sa contract mo is 36 hours. But definitely, pwede ka namang mag-extra. Kung hindi man sa hospital mo, pwede kang mag-PRN sa ibang hospitals kung gusto mo. Ayoko kasi ng off ng 4 days. Nararamdaman ko kay Kuya na single siya. Kasi marami siyang time para sa work. Diba? Pwede Kuya, basta kaya ng katawan mo. Go for it. Okay na daw sa kanya ang 2 days off per week. Oh. Sana all, Kuya. Pero pwede naman kung yan ang gusto mo. Okay. Pangalawa namang chika. From CKM. Sa mga nandito na, ano pa ang pwede nyong i-advise na sana bit-bit nyong bagong dating kayo? Sana nagbaon kami ng maraming gatas ng bata. Kasi medyo limited yung stocks nung dumating kami dito. Sana nagdala kami ng mga danggit and everything. Although available naman dito sa Asian store. Pero much better kung may dala. Kasi nga, it can help you save money. At saka pwede nyo siyang kainin habang nag-iintay pa ng sweldo, diba? Tsaka sana hindi kami nagbitbit ng maraming damit at winter clothes kasi marami naman dito na thrift shop or mga second hand na pwedeng bilhan ng mga panglamig, 'di ba? Kaysa bumili ng brand new na mahal, dito maraming second hand na hindi naman na maganda pa ha, hindi pa ganun kagamit na gamit. And sana nag-aral ako ng ibang skills bago pupunta dito sa US kasi pwedeng pagkakitaan yan eh. I could have learned something about baking, about cooking, na professional ha, hindi yung YouTube lang kasi nakakahiya namang ibenta yung product na, alam mo yung YouTube lang. Mas maganda yung talagang nag-school ka for that. Or sana, basta nag-acquire ako ng skill na pwede kong pagkakitaan dito. Kahit nga manicure, pedicure eh, di ba? Pwede na. And then, from MEK ng Lefora, help me learn. I hope this will be approved. To all my nurses, may I ask a personal question? What is your favorite part of the job?
favorite part of my job is, number one, hindi sumasakit yung likod ko kasi mga baby yung hinahawakan namin, and we can adjust the height of the incubator para mas safe sa baby and mas safe sa likod namin. And at the same time, it's a fulfilling job kasi once makita mo na yung baby, ganyan lang kaliit nung pinanganak, yan, parang ganito lang sa notebook ko, mas maliit pa. And then you see them grow, you see them get extubated, you see them starting oral feeding, and then yung makita mo na dala na siya ng magulang pa uwi, it's a fulfilling job for me kasi it means na may nagawa kaming maganda para sa baby na yon, di ba? And also, it's fulfilling kasi kumikitang kabuhayan din siya. So, yeah, win-win. And then from DS, guys, do you think that the idea of working in the USA is overrated? I personally feel that MENA countries or Middle East countries are more advanced in terms of medical equipment and quality of care. Americans have less tolerance to stress as well. So, himayin natin to. Overrated daw ba ang idea ng USA? Nung una, feeling ko talaga overrated na parang, ito lang yung US. Kala ko ba ganito? Kala ko ba advance? Tsaka, may mga bagay na lacking sila. May mga bagay na behind ang US. Pero may mga bagay din naman na sabi ko, ay, ang galing naman. Buti pa dito sa US. So, hindi naman super overrated. Tsaka, yun na lang isipin mo na yung ibibigay sa iyo ng US is the freedom na yung once makuha mo ba yung passport, yung citizenship, 'di ba? Is the freedom to travel anywhere that you want to. Tapos magkakaroon din ng advantage sa salary pag bumalik ka ng Middle East if you want to. And I always say na go out of your comfort zone. Kasi parang ang Middle East kasi dating sa akin is our comfort zone. Kasi alam mo na yung culture ng mga Arabo, alam mo na yung kung paano ang galawan sa Middle East, masyado ka ng, alam mo yun, at ease na nasa Middle East ka. So I advise, go out of your comfort zone. Come here sa US para ma-experience mo first hand. Kasi nga, sabi mo dito, I personally feel that Middle East are far more advanced. Feeling mo lang yun. Pumunta ka muna dito para malaman mo, di ba? Kasi lahat ng feeling mo lang, mas mapoprove mo kung tama ka or mali. Pag ikaw mismo yung pumunta dito sa US, pwede kang, alam mo yun, i-try mo lang. Kung hindi para sa'yo, balik ka ng Middle East, di ba? And medical equipment, yeah, may mga bagay na hindi sila advance, pero may mga bagay din naman na advance sila. So I suggest, come here, experience USA, and you will know for sure kung anong magiging standing mo na after that. Americans have less tolerance to stress as well. Hindi naman lahat, huwag tayo mag-generalize. Para mga Pilipino din yan, hindi lahat masipag. So, peace, bato-bato sa langit. At saka, hindi mo pwede sabihin na have less tolerance to stress. Yeah, some people can be, pwede silang, dahil mababa ang tolerance nila sa stress, marami silang nagagawang kalokohan. But then, lahat naman, kahit saang bansa ka pumunta, kuya, may ganyan. Ayun lang naman mga kahanash. Thank you so much for watching first episode of Latest Chika ni Nursing Momshi KB. Latest update naman mga kunars. Hurricane Helena, medyo nasira niya ang Baxter manufacturing site sa North Carolina. Kaya naman, magkukulang ang ating supply ng IV and irrigation solutions. So, nag-shutdown ang facility nila sa North Carolina. And it will create an impact to the IV supply of the hospitals sa USA in general. So, paano ka makakatulong sa hospital mo na mag-conserve ng IV fluids and irrigation solutions? Number 1, kung may paparating kayong admission and hindi pa sure, avoid pre-spiking fluids in anticipation of use. Saka nyo siya i-spike pag andyan na talaga ang pasyente or paakyat na talaga. Number 2,
Isalign or saline lock ninyo ang mga pasyente nyo if possible kaysa mag-KVO ng fluids. Number 3, avoid running continuous IV infusions to patients who doesn't require them. Kung nakakapag-take naman na sila ng oral food, then why not, di ba? Stop na natin ang fluids. Use oral hydration as much as possible. Use oral electrolytes and antibiotics when possible. Paganahin natin ang pagiging steward natin ng mga pasyente. And discontinue IV infusion as soon as clinically able. Sabi ng hospital namin, practice a questioning attitude and ask care teams to decrease or discontinue fluids when your patient is able to eat and drink the oral meds. Yun lamang mga ka-nurse. Thank you so much for finishing this video ng ating latest chika sa nursing world. Para mangialam sa problema ng iba. Para malaman ang latest chika ng nursing world. Eto si Nurse Momshi KB signing off. Ano na ang latest chika? Ano na ang scoop? Charat! Bye!